po, ang atin naman pong matututunan ay ang atin na pong roadmap. Kaya tawagin na po natin si Miss Cindy, andito na si Miss Cindy, ang ating Monitoring and Evaluation Manager. 10 taas po para kay Miss Cindy. Thank you. Thank you, Miss Mikey. Okay pa po ba tayo? Ay, hindi gumana yung power ng palabok eh. Okay pa po ba tayo? Malamig ba? Okay. Hinaan natin. Okay lang ba? Team? Okay. Nanginginig level na ba? Frozen level na ba? Hindi pa naman? Going there na. Okay. So, as mentioned po kanina ni Mikey, sinimulan niya na eh. Inintroduce niya na po yung roadmap. Kanina, systems thinking ay based lang sa situation. Dito, ito lang, di ba? Pero ngayon, we will apply it now. The systems thinking. I-apply natin saan? Sa inyong mga roadmap. Before po ako start talaga, gusto ko lang po ma-assess sino po dito ang nakapag-attend during our baseline assessment. First po yung online, then second yung face-to-face. Can I check the hands po? Para lang po familiar ako on paano natin siya i-discuss on detail ba? Kailangan on detail, isa-isahin, or kaya na i-coach ng mga nakapag-attend? Ay, wala. Nag-attend po ng online during the second week of June. Ay, tama ba? June ba yun? May. Online. Sino po yon? Via Zoom. Wala. Meron dito, si ma'am, isa. Sino? Sa Virac po. Sino po yun? Mga representative. Hindi, wait lang. Online muna tayo. Online. Dito po sa province. Wala. Si Pandan hindi natuloy, di ba? Walang online. Next, face-to-face. Si Doc. Dito po sa province. Okay, so wala. Okay. Dito, si Ma'am, tsaka si Doc. Sa Virac po, Okay. So more or less, kung i-consolidate ko po yung dalawa, nasa 20%. Tama. Ang next ko na tanong is, sa MIST po ba, for SRH, di ba na meron din po sila M. Puyon, sila Lori. Sino po ang familiar sa roadmap din ng MIST? So, yun, sir. So may idea kayo sa ZFF na roadmap. Sa province, okay. Dito sa Virac, familiar? Okay. Yun. Yes, okay. Dito, familiar po sa MISP. Kasi si Pandan, hindi siya part ng MISP. Right? So, wala. Okay. Oo, ma'am. Kasi kaya ko lang po ina-assess, ma'am, para lang po ma-level off ko kung gaano ka-detail yung kasi dito na po yung steps, ano po yung basis ng roadmap. Pero familiar kayo sa SGLG for sure. Okay po? Yun, okay. Sige. So, kahapon, actually, pinahapyawan ko na siya or yung iba, pinadetail ko na po. So, ang roadmap po natin actually is a management tool for the LGUs that developed by the ZFF in collaboration with UNFPA para po ma-achieve natin yung goal natin for strengthened human development programming. Kasi di ba ang aim nga natin is maayos yung human development at ma-integrate. Diba? And also, ito din po yung primary working tool ng program ng LG4 Sigla po. Na i-build po natin at ninyo especially during your practicum. Ibig sabihin yun yung itong guide natin. Practicum until
mag-end po tayo, colloquium. And then, ito po ay anchored. Hindi po namin gawa-gawa lang ito. Anchored po siya sa pinakita ni Doc kanina, health systems ng WHO. So, ano ba yung health systems na yon? Kanina pinakita, service delivery, financing, o health information system, medicines, di ba? And, isa pa, service delivery and leadership and governance. So, nakita niyo siya lahat. Nandito siya, di ba? Leadership. So, anchored po siya. So, every cluster po, nakikita po ba? Sabihan niyo po ako ha, kung medyo hindi clear, para ma-zoom natin. Etong cluster na to, etong blocks na to, lahat po kayo ay mayroon. Correct or not correct? Ayaw, walang accountability. Correct or not correct? Correct? Di ba lahat po kayo, you have roles to play. Hindi nyo lang, sa dami nating ginagawa everyday, randomly, or the usual nating ginagawa, we didn't know na meron pala tayong contribution for each of these blocks. Okay? So, ma-realize nyo yan pag isa-isa na natin siya. So, for the province level, ito maliit na, no? Okay. So, ang i-emphasize ko lang po ngayon, province saka munisipyo, pwede natin i-review ang barangay. So, si province po, sorry, medyo maliit siya. Okay. Sa governance, under the governance, may mga laptop, di ba nag-request po kami to have a laptop, kahit po 1 per LGU lang. Kasi we will work on later. Mas maganda po kasi nakatingin kayo dun sa mismong roadmap na natin later para ma-apply din ninyo. So, sa leadership and governance, merong iba-ibang 8 sub-blocks. So, sa leadership and governance, ang 1.1 example, functional po ba yung SDC on HD? Functional po ba yung Provincial Health Board? And, ito pong 1.1, may sub-indicators pa po para masabi natin functional siya. Nakuha po ba? Nakuha siya? Okay? So, this one, all of this are, alam ko po ay meron kayo. Kasi these are the governance bodies na required. Okay? Next po is the integrated plan and budget na cluster. So, ito po yung mga ating sub-blocks. So, again, in each sub-blocks, may mga sub-indicators, sub-indicators. Para masabi natin na population-based budgeting ba, HDI proxy indicators ba on AIP. So, these are the sub-blocks. Next, in terms of M&E and information system, ito bang process na to ay nagagawa, pero may sub pa po siya. Nakuha po ba? Nakuha? Di ba? Kaya natin to. Pero I didn't expect, hindi ko naman po kasi talaga ina-expect na maano siya kaagad, mag-wrap siya. Because it's very technical. Pero later, kaya ko namin po, yung ipapacheck natin sa inyo, yung laptop nyo, kasi nakikita nyo, nandun yung details. Talaga niya. And nandun din po yung mga standard basis na EO, policies ng different agencies. Okay, moving on. Sa workforce or cluster B, in terms of human resource for human development, how functional is your workforce in terms of human development? So again, meron po siyang sub-indicators, and then medicines and commodities naman po. Ito po yung binabantayan namin in terms of Catanduanes. Kasi we assume that you already know or you already implemented MISP, SRH. Compared po kasi sa other province na trained din po sa LG4 Sigla, the CAMSUR, talagang zero sila ngayon. Kasi magsa-start pa lang po kami sa kanila. So ito yung, hopefully po, dito, it's either yellow na sana, in terms of MISP. Diba? Sige ma'am, go ahead. Sa province po kasi yung local disaster risk and management.
sa LDRRMF po ng province, meron ng program na prepositioning ng MISP SIH communities. Okay, sige. Yun yung premise namin na dapat dito sa MISP indicator, meron na po si Catanduanes. Okay, i-check natin yan ma'am sa later sa pag-review ng ating mga indicators at MOVs. Next is the services and social change. Dito po papasok ang inyong mga health services or health facilities. CMONC, BMONC, and WCPU or any GBB service. Gaano na po ba sila comprehensive or talagang meron po, accredited po ba? Available po ba? So, this block po, dito natin ma-measure. Next is the demand generation. This is the empowerment. So, dito po pumapasok yung youth empowerment, youth participation. So, again, CSOs din po. So, these are for the province. Okay, sorry. Okay. So, for municipal po, moving on. Sa municipal level po, almost the same po siya. Except for the CMO. Kasi BMO po ang required sa kanilang, in terms of services po. So, almost the same. And then, for barangay, the same, o mag-alternate din po. And, syempre, hindi ganun ka-comprehensive in terms of services. Kung ano lang po yung dapat available sa BHS natin. Okay? So, I understand meron po ito sa mga journals ninyo, so you can review it later pa. Moving on na po ako sa next. Di ba po kahapon, sabi namin, syempre ang tanong ninyo, ma'am, ang dami niyan. Anong gagawa? Tapos, ang isa pang, nung nag-baseline po kami sa CAMSUR, ang tanong nila, ma'am, pula kasi kami, wala talaga. Ano po ang ating interventions with that? So, baka nakalimutan po natin na meron di ba, leadership and governance, may competencies. So, kasama po sa training talaga natin on developing your competencies. So, isa na sa mga di-develop is the BL Foundation. Ito po yung bridging leadership. Then, with these clusters, each cluster po, like the cluster A, di ba po may practicum 1 after the module 1, doon tayo magpo-focus sa competency natin sa cluster A. How are we going to address the gaps in each indicators? Okay? So, nandyan din po ata siya sa inyong journal. Example na lang po tayo sa cluster A. Kasi ito po yung talagang na focus during the assessment. So, the competencies that we will develop is governance, coordination, and accountability, integrated human development planning, and you have actually the opportunity po for this module 1 na mag-develop nitong integrated human development planning natin. Simula po tomorrow. Okay? And budgeting and resource mob. Then, performance monitoring and roadmap use. So, yan po yung mga competencies na ating i-develop during the practicum 1. Then for cluster B and C po, ito po yung ating hopefully na i-develop din po for module 2. Pero kasi sa MISP po dito, may mga ang iba po kasi bisa kaya po napakahalaga ng roadmap. Kasi po pag na-realize niyo baka dito sa B and C meron pala kayo na-develop niyo na. So, pwede din yun natin na i-upgrade pa natin siya. Okay? Okay. So, balik po tayo sa roadmap. Okay. So, again, 3 clusters, A, B, C. And then, sa A po, governance systems, may 3 blocks. Cluster B, may 2 blocks, and cluster C meron pong 2 blocks din. Then, ito po yung scoring.
So, i-remind ko lang po ha, para po siyang automatic po kasi siya na kapag nag-score na kayo, automatic may results na siya kung red ka, yellow ka, or green po. So, step 1, parang ang hirap po niyang i-ano na hindi niyo nakikita, diba? Sige, wait lang. Buksan natin yung isang ano po. Buksan natin yung isang roadmap. Sino yung i-aalay natin? Sige, wala naman nakalagay. So, step 1, may mga, tingnan nyo po itong standard basis. So, the standard basis are those, ito po ito po yung sinasabi kong may EO. Policies, yung mga, tawag pa dito, legal matters, legal reference po. Okay, sige. Then, step 2, sorry. Ganito na lang naman. Kasi mas maganda po ito po yung meron kayo, alam ko sis, kasi nakikita ko kanina, merong nag-open. So, step 2, so, work through po itong sub-criterions. Ito yung sabi ko kanina, ito po yung sub-criterion kanina. Yan. Ito yung kanina. So, example, for cluster A po, di ba merong 7 blocks? So, first, work on the blocks. Ito po siya. Functional ba ang SBC? Functional MHB. Then after that, di ba po na-mention ko, may sub-indicator siya. Example, for functional MHB. Sige, baba. Baba. Sorry. Ito. Functional MHB. So again, may standard basis. Then, sa baba, ito po yung sub-indicators. Then, check the criterion or sub-criterion section and the MOVs po na sinasuggest namin and based po sa standard basis. Nilalagay din namin, kung guide po ninyo kung ano yung meron kayo na existing sa inyong. Yes, ma'am. Sige, kahit sila. Doon sa MOVs po, meron ba tayong dapat na i-upload dan na spend? Yes. Ayun, yung next na unahan mo na ako, ma'am. Okay. Kasi kung wala man, parang easy lang mag-check. Yes, correct. Actually, binigay to, ang pagkaintindi ko, binigay sa inyo to ni Arman para rin maging reference. Tapos, kayo po yung mag-check muna. Pero since this is a program and we want an evidence base, we really need to check or validate your MOVs. Kasi sa MOVs din kami nakakaaral po eh. Ay, si Catanduanes pala ganito ang ginagawa. Si Camsor ganito din ang ginagawa. Doon din kami nakakaaral actually po. So, ito, as mentioned ni Ma'am, naunahin na ako, may folder po kami na pang-upload lang talaga ng MOVs. At doon kami magre-recheck. Okay? Nasagot, di ba ma'am? Nasagot naman. So, yun po ang ating... So, wait lang, naunahin ako ni ma'am eh. Di ba MOVs? So, ang scoring lang po natin, yung scoring natin is either 0 or 1. 0 for wala kayong document, or wala talaga, wag natin pilitin. Or kung meron man, at swak siya doon sa sub-criterion, 1 inyong inyong i-score. Then, ang basis for scoring is, ano po ba ang document na in-upload ninyo? Is it an EO? Pero huwag basta-basta EO lang na. EO po, lagay niyo po yung date, name, number, date, tsaka title niya.
And then, para po, pag nag-validate kami, we can check the MOVs. Ano itong MOVs na ito? Nakuha po ang ating, ang ating steps or parang laman ng ating. Okay, sige. So, ang sabi ko kanina, automatic siya. 'Di ba? Once you do the score, ang pwede nyo lang pong galawin dito is the score and the basis. Itong column D and E. Kasi itong total score, yan, team. Ginagawa ni Timmy ngayon, nagsasample siya. Okay. Ibalik po namin ito. Kung kanino man po ito. Ibabalik namin ito. Okay. So, kung makita nyo, ginawa niyang 0, 0. Automatic. In terms of dito po na sub-indicator, red ka. Okay? So, andito po yung legend. Out of 2, okay, green is 2. Dapat meron ka sa dalawang criteria. Yellow ka kapag 1. Siyempre, pag wala, red. Then, after that, since this is the functional MHB, marami po siyang sub-indicator. Sige. Yan. So, baba ka. Ayun, wait. Taas. Taas ng M. Yan, ito to. Sublock. Sa 16. So, ito ang pinaka-total ni functional MHB. Ito siya. Red. So, dito po, pagdating sa roadmap summary, red siya. Nakuha po. So, ganun po, yes, sino po yun? Yes po, ma'am. Yes po. Score. Ang sabi mo, ma'am, dun sa score, kami yung maglalagay ng 1, halimbawa 1. Kung meron o wala. Kung meron. Akala ko, ma'am, once na nag-upload ka, automatic magbibigay siya ng score. Hindi na. Okay. I-assess pa siya mo. Okay. Yung ibang ginagawa ko sa Camsor, yung province sa Camsor, ang ginawa niya para daw mas mabilis. Kasi ito ay Google Docs, diba? Sheet. Ginagawa niya, sa may score 1, para mabilis ma-locate yung MOV, yung link ng mismong MOVs. Nakuha po, pwede nyo kasi siyang ilagay dito sa basis of scoring. Example, EO. Details ng EO, sa ilalim, link ng mismong document. Mas mabilis siyang makuha. Ay, narinig ko yung SGLG, tama ma'am. Kasi na-discuss din namin with the DILG doon sa province na almost the same siya. At the same time, ma'am, ganun yung ating pag-organize. And again po, lesson learned namin sa Camsor. Kasi po, alam ko, you have your own organized, tawag ba dito, system, organization system. Kami po, actually, is just 2 folders. Titingnan ko po ha. So, ganito lang po talaga. Example, Karamuran. Andito ang roadmap nila, resolve. Diba? Then, nandito lang po talaga ang MOVs. Isa lang po talaga yan. Tapos, ayan, meron na silang in-upload. Actually, ang suggestion ko dito, nag-suggest po kasi ako doon sa Camsor, na pwedeng lagyan mo ninyo ng folder in terms of, subblock. Example, subblock 1.1, lahat ng MOVs, subblock 1, ganun yung naging parang agreement sa kanila. Dito, sa inyo, pero sa amin po, ang nakikita namin, isang folder lang siya. Ito lang sa loob ng MOVs. Doon na kami mag-check, how organized will you do when uploading your MOVs? Sige lang po, i-ano nyo lang. Do you have the time later po to work on your organizational system
and how you will, sige, Doc po. Pera po kasi sa SGLG, pareho din po yun sa LGU scorecard na Ay, yes, ano, oo. ng LGU scorecard. So, doon po ma'am sa local health board, kaya nahirapan din ako mag-upload kasi doon sa one functionality, nakalagay po baga doon, at least, meets at least 12, once a month or 12. Kasi yung business ko kasi, yung last year, dahil hindi naman kami naka-12, 11 lang. So, sabi ko, hindi ako mag-a-upload. Ganun po ba yun? O mag-a-upload pa rin kahit na hindi 12. Kaya yun ang ano ko, dahil sabi ko, hindi 12. Kasi ang nakalagay doon na, MOB, basis is, meets at least once a month. So, 12 meeting for a year. Kulang kami ng isa, yung December, hindi kami nakapag-meet. So 11, so sabi ko, hindi na ako mag-a-upload kasi wala naman, hindi na kumpleto yung hinihingi na Ay, 2025. Oo, 2025. So hindi ako nag-upload. Ay, hindi ko rin pa. Ano natin? Yung in-upload niya, basis din siya. So magiging basis. So kahit ako lang, Pero regular kaya lang, nag-miss kayo ng Isa. kulang na isa. Next try natin yung Okay. Sige, Doc, thank you. Nag-gets na namin ba't hindi kayo nag-upload. Baka kasi may kulang. Okay? Sige. Pero thank you, Doc, for that one. Para at least na-review din namin ano ang mga reasons. But, pwede, Doc, ganito po. Na, mas ma-appreciate namin, Doc, kung lagyan nyo ng note yung basis for scoring. 0. So, ilagay nyo po, 11 out of 12 lang. Yes, justification. Para sa baseline, nakita po namin, yes, tama ma'am. Kaya po may basis for scoring, justification po siya. Kahit po wala kayong, or 0 po kayo. Kasi, di ba po ang baseline, yun yung ating pinaka-reference during this program. Okay po? Sige. Yes po, Doc. Go. Pagdating po doon sa NISP, sa DRRM, sa Dream Health Plan namin, nakalagay naman doon, NISP integrated into the local Dream Plan. So sabi ko, ano to, i-upload yung entire Dream Plan para lang mapakita na andun yung NISP o just get yung thematic area. Pero nasa paloob siya ng Dream Age namin. Lahat na yun ng Yes, portion lang, yung parang cover page lang. Oh, cover. Oh. Opo. Kaya hindi ko alam kung paano ko i-upload. Oh, si Arman. Sir. Okay, thank you. Yun po pala, thank you then, Ma'am Doc. Kasi may mga example, LIPH, ang ano nun, di ba? May mga actually po, sobrang specific po, balikan natin. Specific po yung indicators namin. Tingnan niyo po kung gaano siya ka-specific, di ba? Transmittal letter. Pwede po kapag may tanong kayo, para nag-aalangan kayo kasi malaki yung file, you can message Arman para po ma-check din namin kung ano lang yung applicable talaga. Pwede pong itap, or mas maganda po talaga basis dito, tingnan po ninyo. At doon po kami magtitingin. Okay? Kasi ang alam po namin, example sa isang report, makapal siya. Kung pwede portion, na sa tingin ninyo ay mag-answer nitong mga sub-criterion. Okay po? Sige, Doc. Again, okay na, Doc. Mas maganda po, ngayon pa lang, nagka-clarify tayo. Actually po, tinanong ko na during their face-to-face nung pumunta sila doctor sa sila Sir Arman sa akin. Sabi ko, anong year ang kukunin namin as baseline? 2020. Oh, okay. Pero sabi mo kasi, baka meron kami nung mas kumpleto nung 2024, yun ang gagamitin na. Yun yung naisip ko lang. So, baka pwedeng yung gamitin yung 2024 kasi mas maano yun, mas kumpleto or meron data. Kesa nitong last year,
na baka, yun nga, kaya nung sinasabi ko yung, ano bang indicator yung sabi ko, ano kaya kung 2024 ang nabili? Pero at least ngayon, 2025 po talaga. Yes Ano po. po yung standard natin. Yes, para fair po sa lahat, our baseline is 2025. And ganito po lagi yung, as an MNP po perspective. Ang baseline po actually, kapag red, mas mabilis po natin i-prove na kayo ay nag-improve kapag red po yung baseline. Kasi what if green na kayo? Ang green po kasi, it means you have there, but you need to sustain and improve pa. Napaka-challenging siya. Actually, challenging siya. So, ngayon po, kaya ang iba kasi po, based po sa experience ko with other LGUs, saan man yan, Mindanao, kasi SGLG awardee eh. Ganun ang thinking, di ba? Ang mas maganda po talaga, kung wala po talaga, huwag nating pilitin. And again, this is baseline. Nakuha po? So kung pula yan, pula yan. When I started po sa, example na lang, sa Mindanao na 2018, ang kanilang roadmap ay talagang pulang-pula. Ganon. After may midline po kasi pa eh, before tayo mag-end line. Ang midline po is before the module 2, which is next year. Doon natin i-check yung inyong ginawa during the practicum 1. Nakuha naman po. Okay. So after nung red, ang ganda tingnan, hindi na siya naging Christmas tree. Wala pang Christmas tree ang term ko namin doon. Si red, yellow, green, di ba? Ang ganda. So after the end line, hopefully, green na tayo. So ganun po yung natin, thinking natin ha. Kasi alam ko po, I understand na we are SGLG awardee, push natin na meron. Pero kasi, ito po yung ating sukatan ng pag-build ng ating programa. Diba? Tama po? Kasi anong gagawin natin kung pipilitin natin kung meron na tapos? Diba, Dok? Diba, Dok? So, ngayon, ang analysis ko, Dok, kung gagamitin natin yung kompletong 2024, hindi mo ma-figure out ano nangyari, ba't kulang ka ng 2025? Tama ba? Analysis lang. Simple analysis. Kasi yun nga, hindi natin ma-figure out kung ano ang ating pang-gaps. In terms of, pwedeng sabi kanina, na in terms of human resource, in terms of budget, etc. Nakuha naman po. So, pwede na tayo mag-move. Kasi it's 12:08. Okay? So, okay lang. Bigyan nyo lang ako ng mga 10 minutes. Saglit lang, bago tayo proceed sa kainan. Okay. So, dito po, nakuha na mamaya po, before we start, or mag-start po tayo, gusto ko lang po talaga i-check ninyo muna or i-discuss po natin ang inyong mga roadmap per table. So kung sino po yung focal person during the baseline, pwede po bang i-discuss or ipakita ninyo sa inyong mga MC, ang tawag namin ngayon sa inyo ay municipal core team at provincial core team sa team ninyo. And then, doon natin i-apply yung ating exercise. Nakuha? Evidence-based po tayo sa ating exercise dito para galing talaga sa inyo. So ngayon, ito pong apat, this is 1 LGU, 1, 2, 3, 4. So, itong LGU na to, ito po ay not, right now po, kasi bakit this is, hindi pa siya validated ng ZFF. These are based dun sa scoring ng LGU. So, ganito ang kanilang itsura ng kanilang roadmap. Then I think this is for Karamuran. So, for validation pa siya. And then, for Virac, okay? And then, wait lang, para sure tayo. For Pandan, ganun din po. Pwede i-share siguro itong link na to ni Armand later para makita din ninyo. Kasi ni-review ko na po siya. And then, pero yung Karamuran hindi pa. I-validate ko pa. Then, kasi po, yung iba po wala pong MOVs. Di ba nga, pag walang nakita, hindi siya, wala, ibig sabihin wala. So, this is for the province.
Tama ba? Province to. Ay, wala pa. Yung province po, kasi wala pa akong nakita, so ang mangyayari, red po siya. Kasi para may baseline tayo. Okay, sige po. So, we will work, kasi po para fair sa lahat, we will stop the baseline na. Kung ano po meron ngayon, yun na yung ating i-work on. Okay? Klaro po, para po sa fairness ng lahat, wala nang gagalaw pa sa baseline. Okay? Kung merong mag-upload, nakatingin na meron naman pong date, we will not acknowledge it. Pwede natin i-acknowledge sa midline. Pero ang midline may ano lang din po. Kasi ibig sabihin sa midline, dapat may duration din siya. Kasi ibig sabihin, ginawa nyo siya within the duration. Hindi pwede yung 2024, 2025. May intervention na po kasing nangyari. Tama po ba? Okay, sige. So, ito na pong ating pinakahihintay, ang lunchtime kainan. So, may I ask someone po to bless our food? Kahapon si Pandan. Sino pong gusto mag-bless ng food? Wala atang gustong kumain eh. O sige, Dok. Para kakain na tayo, Dok. Sige po. Again, let's face the food po. Open na yung door. Let's all stand. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from the bounty to Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.